At para sa panalangin ng orasyon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang At tao. nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapangalang sa unang-una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maligayang pagdating sa parokya ng San Padre Pio. Ngayon po ay ikatlong araw ng Misa Nobenaryo sa karangalan ng ating mahal na patron at pintakasi, San Pio ng Pietrelcina, na may temang Jubileo para sa mga may sakit at health workers, at ang paggunita kina San Cornelio, Papa, at San Cipriano, Obispo, mga martir.
para sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia na panungunuan ng ating paring tagapangasiwa, Reverend Father Eduardo C. Molina. Magsitayo na po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Welcome po sa ikatlong araw ng ating misa, mga misa nobenaryo para sa karangalan ng ating patron na si San Padre Pio. Hindi po talaga ako ang naka-assign magmisa ngayon. Si Father Marvin Enriquez po, kaninang umaga nag-message siya na hindi siya pwede magmisa kasi siya inaatake ng asthma. Pagdasal po natin na mabilis na gumaling si Father Marvin. Pero parang pinag-adya po na ako magmisa ngayon kasi nga po ngayon ay ika-65 years old ko po ngayon. No? So samahan niyo po ako sa
Pagpapasalamat sa Diyos sa 65 years ng buhay. Binalikan ko po yung picture ko nung ako'y first year high school ng 1973. Mukhang butiki. Sige po, tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa pagkakataong papurihan siya, pasalamatan, at humingi tayo sa Kanya ng awa at patawad. Sabihin po nating inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ngayon po'y ginugunita ng simbahan ang dalawang martir, isang Santo Papa at isang Obispo, si Papa San Cornelio at ang Obispong si San Cipriano. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan si San Cornelio at San Cipriano bilang mahuhusay na tagapangasiwa. Bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumagawa para sa pagkakaisa ng sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat, ating pakinggan at pagnilayan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangan wala siyang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan, at mabuting tagapagturo. Kailangan din siya hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Hindi gahaman sa salapi. Kailangang siya'y mahusay mamahala sa sariling sambayanan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamahalaan? Kailangang siya'y matagal ng nananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng dyablo. Kailangan ding siya'y iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat, mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangang sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahahayag at walang dapat ikahiya.
kailangang subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi mapanirang puri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o Poon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akit ako'y lalapitan? Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay, di ko tutulutan. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Magsitayo na po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Narito na at dumating isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit si Jesus at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya ay ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maganda po yung ating gospel ngayon kasi ipinapakita yung kalooban ni Jesus. Ipinapakita yung puso niya, no? Yung anong klaseng tao, anong klaseng Diyos siya para sa atin. Sinabi po sa pagbasa na si Jesus ay pumunta sa isang bayan, ang pangalan ay Nain, at siya'y papasok na sa pintuan, sa gate nung bayan na yon. At nakasalubong nila ng kanyang mga alagad at maraming tao na sumusunod sa kanya ang libing. May inililibing na isang binatang lalaki na anak ng isang balo. Pwede siguro nating isipin na nagkataon lang na pagpasok na Jesus ay inililibing yung tao. Pero parang gustong ipakita sa atin na si Jesus ay present sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, hindi malayo si Jesus sa atin. Jesus is present in every situation in our life. In life and in death. Kaya malapit siya sa atin, no? Hindi lang nagkataon na, napakinggan ako ng Panginoon. Hindi. He is always attentive to us. No? At nalaman niya na itong ililibing ay isang binatang lalaki na kaisa-isang anak ng isang balo. Yung sitwasyon pong yun ay kaawa-awa. Bakit? Kasi yung balo, wala na siyang kasama sa buhay. Diba? Wala na yung asawa niya. At yung kaisa-isang anak na lalaki ay wala na rin, namatay na rin. Ibig sabihin, mag-isa na lang siya sa buhay. At noong panahon yun, pag ikaw ay balo at wala kang asawa at wala ka na rin anak na lalaki, wala nang tataguyod sa iyo. Wala nang susuporta sa iyo, wala nang titingin sa iyo sa iyong pagtanda. So talagang kaawa-awa ang kalagayan. They are considered the poor of Yahweh. No? Anawin. No? Ang tawag sa kanila. No? So alam ni Jesus yun, alam niya yung kalagayan ng babae, kaya nga ang babae ay tumatangis. Siguro nakita niya na yung pagdadalamhati ng babae, ng balo. Gusto ko pong tanungin natin ang ating sarili. Tayo po ba ay sensitive din sa paghihirap, pagdadalamhati ng mga tao sa paligid natin? Are we sensitive
Kasi iba yun eh. Maraming beses, alam natin ang nangyayari. Alam natin yung sitwasyon ng maraming tao, yung mga may sakit na hirap ipagamot ang mga mahal sa buhay nila. Yung mga may sakit na hirap, hirap talaga. Iisipin mo nga, pag yung mga may kaya ang nagkakasakit, magpapagamot yun sa ibang bansa pa. Diba? Magpapagamot yung isang kilalang vlogger sa Singapore pa. Mga espesyalista ng doktor. Paano na lang yung mga may cancer na mahihirap? Kamakailan lang, may isa tayong naglilingkod sa simbahan na namatay sa breast cancer. Diba? Pag ikaw ay na-diagnose na may cancer, parang death sentence na yun eh. Kasi hindi lang matindi yung sakit, ang hirap din at ang gastos ng pagpapagamot. Hindi mo kakayanin. No? Ako po'y marami nang inilapit sa PGH kasi yung chaplain po doon ay dati kong classmate sa theology. Pero, maski na inilapit ko na, wala pa rin, kasi ang dami-daming nakapila. Ang dami-daming nakapila. Kaya ang suggestion niya, magpakonsulta muna sa private paying patient. At pag binigyan na ng plan for treatment, doon na pumunta sa charity kasi sabi, hindi nila kakayanin ang gastos ng chemotherapy at mga iba pang gamutan. Ganun po ang kalagayan ng mga tao, ng mga Pilipino na may sakit. Hindi lang yung may sakit, yung mga bata na hirap mag-aral, yung mga out-of-school youth, nagda-drop out na lang, at nagtatrabaho na lang yung mga bata kasi nga, walang pang tustos yung mga magulang nila. O walang pakialam yung mga magulang nila. No? Meron pong bata dito sa ating lugar na pinabayaan na ng kanyang tatay at ng stepmother niya. Hindi pinag-aaral, hindi inaasikaso. Pinababayaan, nasa lansangan. Diba? So, kailangan nating ilapit yun sa Caritas, DSWD. No? Ang daming palaboy sa kalye. I'm sure nakakatagpo kayo ng sakali kung saan man kayo naroon ng mga taong namamalimos, nangangalkal ng basura. Yung basura ng ibang tao, kinakalkal nila yun, ginagawa nilang hanap buhay yun. Tama ba yun sa dignidad ng isang tao? Tama ba yun sa dignidad ng isang tao, mangalkal ng basura upang ikabuhay niya yung basura? Pero hindi na natin napapansin yun kasi nasanay na tayo sa ganun eh. Normal na lang yun sa atin makakita na nangangalkal ng basura. Diba? We have been desensitized. Hindi na tayo sensitive. Hindi na nababagabag yung ating puso at konsensya. Diba? Parang normal na lang yung mga ganung pangyayari. Diba? Mga batang gabing-gabi na namamalimos, nagbebenta ng sampagita, nagbubukas ng pinto sa grocery sa 7-Eleven para mahingi ng baryang sinukli sa'yo. Anong oras na ng gabi? Nandiyan ka pa sa kali. Diba? But we are insensitive to this. We have considered it normal in our society. Hindi po normal yon. At huwag tayong pumayag na maging normal yon. Yun ang siguro dapat tayong matauhan. Dapat tayong gumising. Hindi normal na may batang kumakatok sa kotse mo at namamalimos. Ang batang yun dapat nasa eskwelahan. So sana katulad ni Jesus, mapukaw tayo na hindi normal yung paghihirap na nakikita natin sa paligid natin. Hindi yung normal. No? At si Jesus, nahabag siya. At alam niyo po yung klaseng habag ni Jesus? Hindi yun yung basta naawa ka, dumukot ka sa bulsa mo, nagbigay ka ng 5 piso, tapos na. Nahugasan na ang konsensya mo. Nahugasan na yung konsensya mo, okay ka na. Hindi dapat. Yung habag na naramdaman ni Jesus ay galing sa sikmura, hindi galing dito.
bumaba sa sikmura, talagang umasim yung sikmura niya. Naramdaman niya sa katawan niya yung awa at habag. Ewan ko kung nakakaramdam tayo ng ganun. Sinabi ko na po sa inyo na pag ako nanonood ng mga investigasyon na yan na nakakasawa na, nakakayamot na at nakakauyam na. Diba? Yung mga investigasyon na walang katapos ng investigasyon, bangayan ng bangayan, bintangan ng bintangan. Ginagastos na lang yung pera ng bayan. Isang araw, habang akong nanonood pinapakita rin yung mga taong nasalanta ng baha, yung mga taong naghihirap, yung mga taong, sabi ko na sa inyo, naiiyak ako, hindi ako nagagalit, hindi nagalit yung naramdaman ko. Lungkot at awa at naiiyak ako sa nangyayari. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Bakit may mga taong walang konsensya? Bakit may mga taong mapang-abuso? Bakit may mga taong hindi makontento kung anong meron sila? Habang ang maraming tao ay sagad sa hirap. Bakit? Tapos, kung mapapansin niyo po, yung biyuda, hindi naman humingi ng tulong kay Jesus eh. Hindi naman siya lumapit, hindi siya nagmakaawa, hindi siya humingi ng tulong. Si Jesus ang nagkusang lumapit sa kanya. Nakita ni Jesus yung sitwasyon, hindi siya naghintay na lumapit yung nangangailangan sa kanya. Hindi siya naghintay na lumapit yung biyuda. Siya mismo ang nagpunta, nilapitan niya. At tayo po ba, pag nakakita tayo ng ganun, kung maawa man tayo, tayo ba'y lumalapit? Tayo ba'y nagkukusa na lumapit? Minsan nga ang pag nakakita ko yung mga lumalaban ng pata sa buhay, yung mga nagtitinda, hirap na hirap, nagbibit-bit ng kung ano, gusto ko nga minsan nga inaabot ang, kuya, pangdagdag na merienda. Hindi naman nanghihingi. Naghahanap buhay ng marangal. Hindi nanghihingi ng tulong. Pero kuya, merienda ka muna. Yung mga delivery riders na pawisan, babad sa araw at sa ulan, pag nag-deliver yun, ay nako, hindi po, bayad na po. Hindi kuya, magmerienda ka. Hindi nanghihingi eh. Pero kusa ka nagbibigay, kasi alam mo, yung tao lumalaban ng patas, hindi nandadaya, hindi nagnanakaw. Yung pinapakain niya sa kanyang pamilya ay galing sa trabahong marangal. Pinagpapaguran niya. Tayo po ba? Nagkukusa tayong tumulong? Miski hindi tayo hinihingan ng tulong? Kailangan ba natin hingan pa ng tulong bago tayo kumilos? Si Jesus hindi siya naghintay, nahingan siya ng tulong. At hindi ko po maiwasan iugnay yung kalagayan ng biyuda na nawala ng lahat ng pag-asa, nawala ng lahat ng pwede niyang kapitan sa kalagayan ng maraming tao ngayon. Yung mga pinagnakawan, yung mga inapi, hindi po nalalayo yung sitwasyon ng biyuda sa maraming tao ngayon na umaasa ang gobyerno at mga pinunong inihalal nila ay tutulungan sila at iuuna yung pagmamalasakit sa sitwasyon nila. Pero hindi ginawa yun. Kaya ang mga tao desperado. Kaya ang mga tao walang pag-asa. Kaya ang mga tao nakukontento na lang kung ano yung binibigay sa kanila. Ganun ang sitwasyon ng biyuda. At ganun ang sitwasyon ng milyon-milyong mga tao sa Bulacan, sa Mindoro, sa Bicol, kung saan-saan pang lugar na dinaya at pinagnakawan. Habang ang mga nagnakaw ay nagsusugal sa mga kasino. Bumibili ng mga mamahaling mga gamit. Ang pinakagusto kong bagay, Hermes. Magkano isang Hermes na bag? Parang yung mga taong itong gusto mong pukpukin ng payong eh. Gusto mo pala ng payong eh. Ito, payong oh. Diba? Abusado. Mga abusadong tao.
Diba? Kaya nga po mga kapatid, tinatawagan po tayo ng ating obispo, si Bishop Robigaa. Pumunta tayo, kumilos tayo, tama na, sobra na, sobra na. Hindi nakatanggap-tanggap ito. Kumilos tayo, hindi dahil dilawan tayo, hindi dahil pink tayo, hindi dahil sa kaanib tayo ng anong alyado, hindi dahil against tayo. Hindi ito faksyon. Hindi ito kontra kung kanino, hindi ito pabor kahit kanino, hindi ito dilawan, hindi ito pink, hindi ito kahit, walang kulay. Kaya nga ang kulay na suot ay puti, walang kulay. Nananawagan ng simbahan na pumunta tayo doon, magsuot ng kulay puti, maglagay ng kulay puting ribbon kasi walang kulay. Walang pinapanigan. Ang pinapanigan ay Pilipino. Ang ipinaglalaban ay Pilipino. Hindi kung anong kulay man yan. Pula, dilaw, pink. Hindi. Manindigan tayo para sa Pilipino. Manindigan tayo para sa ating mga sarili. Hindi na pwede yung, okay na ako. Total, nakakakain naman ako ng 5 beses sa isang araw. Wala naman nangyayari sa pamilya ko. Hindi na pwede yung walang pakialam. Kasi pag hindi ka kumibo at hindi ka kumilos, kasabwat ka ng mga magnanakaw. Kasabwat ka. At haharap ka sa Diyos. At tatanungin ng Diyos, anong ginawa mo? Anong ginawa mo nung kinakailangan ng tulong ng mga tao? Anong ginawa mo nung kailangan may magsalita para sa kanilang walang boses? Anong ginawa mo? Natakot ka lang at siniguradong walang kaligtasan mo, sarili mong kaligtasan. Oo, mayaman ka. Sapat ba yun? Para magwalang bahala ka na lang? Sapat na ba yun? Sana po, tingnan natin si Jesus kung gaano yung kanyang ginawang pakikiramay at pagtulong sa isang babae hindi nanghihingi ng tulong niya. Siguro yung babae hindi na kayang humingi ng tulong. Sobrang desperada na siya. Wala na siyang pag-asa. Pero nakita ni Jesus yun. Nakita niya yung sitwasyon at gumawa. Kumilos siya. Hindi lang naawa si Jesus, kumilos siya. Gumawa siya ng paraan, gumawa siya ng hakbang. Hindi sapat na basta maawa lang. Hindi sapat na basta magalit lang. Kailangan na tayong kumilos. Ngayon na. Hindi na pwede. Sobra na. Tama na. Magsitayo na po ang lahat. Gumawa ng mga himala si Jesus upang ipakita ang kanyang banal na habag at kapangyarihan. Puno ng pagkamangha sa ganitong mga kahangahangang bagay, manalangin tayo sa Ama na nagsugo sa ating tagapagligtas. Ang ating tutugon, Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga pastol ng simbahan, naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang gobyerno, naway maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong sa kanilang ibinabahagi sa mga dukha at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Yaong mga nagdurusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga may sakit, katulad ng anak ng balo, naway makadama ng mapagpagaling na kamay ni Jesus.
Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway muling ibangon sa kaganapan ng buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Tahimik nating ipanalangin ang mga pansarili nating kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ipanalangin natin ang ating bayan na nahaharap sa matinding pagsubok ngayon. Ipanalangin natin lalong-lalo na ang mga mamamayan na sagad sa hirap at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos Sa buhay, mahabag kayo sa amin. Ama naming Diyos, gabayan mo kami upang aming mahipo ang mga pusong wasak at matulungan silang madama ang iyong anak na dumito sa amin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Manatili pong nakatayo. Magsiupo na po ang lahat. Ating napay at alap na ito. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong mga alay ng iyong sambayanan, ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghaing nagdulot ng kagitingan upang matiis ni na San Cornelio at San Cipriano ang mga hirap ng kalaban, ay magbigay din nawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinahas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Cornelio at San Cipriano ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit na sila'y mamatay. Sapagkat minarapat ng kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
Dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ngayong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Padre Pio at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama, hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayong lahat ng kapayapaan.
Mga kapatid, narito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, hinihiling namin kaming pinaghaharian ng iyong Espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbawang ipinakita ni na San Cornelio at San Cipriano sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na patron, San Pio ng Pietrelcina. Mapagpalang Diyos, na sa iyong dakilang habag ay pinagkalooban mo ang iyong lingkod na si San Pio ng Pietrelcina, nang karangalang makibahagi sa mga sugat ng iyong anak na si Jesucristo, at naging saksi ng iyong walang hanggang awa at kapangyarihang nagpapagaling. Isinasamo namin sa iyong kabutihang loob na sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang panalangin, kami naway mapagkalooban ng kagalingan ng katawan, kapayapaan ng kalooban, at pagunlad sa buhay espiritual. San Pio, huwaran ng pananalig, pagtitiis at walang sawang paglilingkod, ipanalangin mo kami na makasunod kami sa yapak ni Kristo sa gitna ng aming mga pagdurusa at pagsubok. Gabayan mo ang aming parokya upang magkaisa sa pagmamahalan at mapuspos ng Espiritu Santo upang mapalalim ang aming pananampalataya. Naway, sa iyong patnubay, kami maging mga buhay na saksi ng mabuting balita sa aming pamilya, pamayanan at buong sambayanan. San Pio ng Pietrelcina, aming mahal na pintakasi, ipanalangin mo kami sa harap ng luklukan ng awa ng Diyos. Amen. Bago po yung announcement at second collection, meron po, ngayon po ay Martes, ngayon po ay Healing Mass, no? Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa amin, sa pamamagitan ng iyong apostol na si Santiago, mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya mga pari ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kami natitipon ngayon sa iyong ngalan. Dinggin mo po ang aming panalangin may pananampalataya. Alang-alang sa iyong dakilang pag-ibig, lingapin mo po ang mga kapatid naming may sakit. Sumaamin nawa ang kapayapaan at kaligayahan ng iyong kaharian, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa pamamagitan ni San Padre Pio. O aming Ama, binayayaan mo ng lubos ang iyong lingkod na si Padre Pio ng mga kaloob ng Espiritu. Itinatak mo po sa kanya ang 5 mahal na sugat ni Kristong napako sa krus upang magbigay saksi sa mapagligtas na pagpapakasakit at muling pagkabuhay ng iyong anak. Puspos ng biyaya, inakay ni Padre Pio sa kumpisal ang marami sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Puspos ng paggalang at matimyas na debosyon sa pagdiriwang ng banal na misa, inaanyayahan niya ang marami na mapalapit kay Jesus sa sakramento ng Eucharistia. Sa pamamagitan ni Padre Pio, lakas loob po kaming dumudulog sa inyo na ipagkaloob po ninyo sa amin ang mga biyaya at kagalingan na aming hinihiling. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara lang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Mga panalangin ng pasasalamat, makapangyarihang Diyos at maibiging Ama, sinugo mo ang iyong anak upang makipamuhay sa amin at maghatid ng iyong kaligtasan. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Diyos Ama. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Diyos Ama. Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, ikaw ay buong kababaang loob na nakiisa sa aming pamumuhay bilang tao at niloob mong pagalingin ang aming mga karamdaman. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Diyos Anak. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Diyos Anak. Diyos Espiritu Santo, ikaw ang tumutulong at nagmamahal sa amin bilang mga kaibigan. Pinagaling mo ang aming mga karamdaman sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Diyos Espiritu Santo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Diyos Espiritu Santo. Sa bisa nitong pagpapahid ng banal na langis at alang-alang sa pag-ibig at awa sa inyo ng Panginoon, tulungan nawa niya kayo sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo. Amen. Tinubos kayo ng Panginoon mula sa kasalanan. Gawaran nawa niya kayo ngayon ng kagalingan, ng lakas at ng kaligtasan. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, aming manunubos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, pagaanin mo mga tinitiis itong aming mga kapatid na may sakit at sila iyong pagalingin. Alang-alang sa iyong pag-ibig at awa, patawarin mo ang kanilang mga kasalanan at pagkalooban mo sila ng ganap na kalusugan upang muli silang makabalik sa paglilingkod sa iyo. Panginoong nabubuhay at tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po sumandali para sa ilang pabatid. Ipinababatid po namin na sa darating na September 22, araw ng Lunes, mayroon po tayong misa ng 7 a.m. ng umaga at pagtapos po nito ay ating ilalabas ang prosesyon ng pandangguhan. Ang pandangguhan po ay dadaan mula rito sa simbahan papunta sa Villa Alisasis na kasama bahay, lalabas sa Hulo Road, papasok sa Pacheco Street, papunta sa Coverstone, papunta sa Tierra Nova Phase 2, lalabas sa Tierra Nova Phase 3, papunta sa Bogombong Dulo Road, papasok ng Solar Town Homes, at pagtapos po ng Solar Town Homes, dadaan po sa Northville bago bumalik dito sa ating simbahan. Sa mga lugar po, kung kayo po ay nakatira sa mga lugar na aking nasabi, maaari po kayong magsabit ng sampagita kay Padre Pio sa pagdaan po ng prosesyon. O kung hindi man, maaari po kayong pumunta dito sa simbahan upang isabit ang sampagitang inyong alay sa ating mahal na patron. At sa gabi po, at sa araw po ng kapistahan, mayroon po tayong 3 misa. Sa umaga po ng September 23, 6 a.m., mayroon po tayong healing mass. Ang ating mass presider ay si Reverend Father Ed Molina. Nasusundan po ng 9 a.m. Mass na pamumunuan para sa atin ng lubhang kagalang-galang Roberto Orandainga Adidi, Obispo po ng Diocese ng Novaliches, kasama ang ating mga bisitang pari mula sa Bigaryato at ang ating mga guest priest. Gayon din po sa hapon ng kapistahan sa 5:30 p.m. Mass, after po noon ay magkakaroon tayo ng isang maringal na prosesyon alay sa ating mahal na patron San Pio ng Pietrelcina, kasama ang mga santong Franciscano, kabilang po rito si San Jose, San Miguel, San Antonio de Padua, San Roque, Santa Clara ng Assisi, gayon din si San Francisco, at si Padre Pio kasama ang mahal na Birhen ng Lourdes. At para po sa pagkakataon pong ito ay ating saksihan ang pagbibigay ng memorabilia ng Pistang Patron 2025 sa ating punong tagapagdiwang Reverendo Padre Eduardo C. Molina. Ito po ibibigay ni Hermana Mayor Lizal Burlaos at kasama si Hermana Mayor
Marita Santoyo, mga kapwa miyembro ng Mother Butler Mission Guild. At para po handugan natin ng isang awitin at isang cake ang ating minamahal na kura paroko, magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay po tayong umawit. Happy birthday. Muli po, ang aming pagbati, Reverendo Padre Eduardo C. Molina, ng maligayang kaarawan. Dalangin namin na nawa lagi kang ingatan ni Padre Pio kasama ng mahal na biren. Happy birthday po ulit, Father. At palakpakan po natin si Padre. Muna po tayo sandali. Maraming salamat po sa birthday gift. Ito po yung kasulya, no? Actually, nagkagulo kami sa kasulyang to eh. Kasi may naglagay ng box sa table ko. Wala namang sinabi kung para kanino yun. Di kinuha ko at binuksan ko na at isinabit ko na rin sa akin lagayan. Maya-maya may hinahanap. Bakit hinahanap? Para kay Bishop daw pala yun. Tapos ito na yung talagang para sa akin. No, baka naman nagkamali pa kayo. Hindi na. Sige po. So maraming salamat po sa mga pagbati. Maraming salamat sa pakikiisa sa akin sa pasasalamat sa Panginoon sa 65 years na buhay. Huli man daw at magaling, ay huli pa rin. No? Ako po, late vocation. Naging pari po ako at the age of, sabihin ko pa ba yung age? Ilang taon na ba ako noon? Parang 43. 43 years old. Feeling ko nga hindi na ako tatanggapin sa seminaryo kasi lampas na ako ng 40 nung pumasok ako eh. No? Lampas na ako ng 35 pala. Pero tinanggap pa rin nila ako. No? Naging pari po sa awa ng Diyos. No? Panalangin niyo po ako na maging matino akong pari. Marami kasi pari na hindi nagiging matino sa katagalan. Na lagi akong nakalaan para sa paglilingkod. Napapagod din po ang pari at saka kailangan din magpahinga. No? Ako po ang aking bisyo ay magpa-therapy every week. Kung libre yung aking therapist. Yung therapist ko na yun nung nag-aaral pa no, ng theology. Panalangin niyo po na magkaroon ako ng puso ng katulad kay Jesus. Kasi parang feeling ko po yun talaga ang ibig sabihin ng pagpapari eh. Yung puso mo ay matulad sa puso ng tumawag sa iyo sa mabuting pastol. So maraming salamat po sa inyong lahat. Karangalan ko po na ang unang-una kong parokya ay kay St. Padre Pio. No, mahirap po yatang iwanan si Padre Pio pagkatapos ng 6 na taon, no? pero yun ang usapan sa diocese eh. Pag gumalaw ang isa, gagalaw lahat. Walang maiiwan. Wala daw maiiwan. Yun ang usapan nila bago pa ako dumating dito. Pag kumilos ang isa, kikilos lang lahat. So, kasama niyo pa rin po naman ako. Sana po hindi ako mapalayo masyado. Sana sa kabilang parokya lang. Kailangan palang may katibayan. Sige po. So, maraming salamat din po sa mga sponsors natin ngayong gabi. Ang sponsors po ngayong gabi ay ang
Ministry of Reception of Gifts or ang mga greeters. Palakpakan po natin sila. At kasama nila ang mga Couples for Christ. Yung pong mga dilawan. At kasama po ang cluster 3, di po ba? Maraming salamat po sa inyong lahat. Unti-unti po nagiging maayos na yung ating celebration ng piyesta. Hindi tayo nagkakagulo, no? Dati-rati kasi nagkakagulo tayo eh. Pero ngayon medyo sanay na tayo, no? Okay na yun. Easy na lang sa atin yun. Andiyan naman si MJ tsaka si Sally eh. Maraming salamat po sa ating mga ermana ngayon, si Ate Malu at si Ate Pinky. Tumayo mga po, nakapangmalakasan kayo eh. Maraming salamat po. Talagang pinasadya pa yata yung damit, ano? Pagsitayo na po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kaligayahan at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Para po sa mga para po sa pagkakasunod